Magandang gabi po. Walang sound. May sound na. Hello. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po magpapasimula na sa ating gawain. Dadako po tayo sa pag-aawitan. Kung ang buhay mo sa tuwin ay giyagis, ang puso mo ay laging may hapis, alalahanin mo ang Diyos sa langit, may dulot na biyaya at pag-ibig. Ang langit, pag-ibig ay alalahanin, ang pag-ibig niya'y lasapin, ang pag-ibig niya'y gunam-gunamin. At ikaw ay parating nalulumbay, ibig niya'y alalahanin tunay, ang lungkot mo'y magiging kasayahan. Ang biyaya niya ay bilangin, pag-ibig niya'y alalahanin, ang pag-ibig niya'y lasapin, ang pag-ibig niya'y gunam-gunamin. Kung ang kapwa ay may kaginawahan, bigay salat sa maraming bagay, huwag maalungkot ang iyong kalagayan, ang nagis ang iyong buhay. Ang biyaya niya ay bilangin, pag-ibig niya'y alalahanin, ang pag-ibig niya'y lasapin, ang pag-ibig niya'y gunam-gunamin. Kanyang pangako'y naninindigan, pupurihin ko siya buong buhay. Kanyang galati ang isasaysay, sa tipan ng Diyos manalangan. Upang natin, matatag ako sa aking manliligtas. Upang natin, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Pinaninindigan kung walang tinaw, daluyungin man ako ng bagabag. Ang nagpawag-iban at biyang sulat, sa tipan ng Diyos ay matatag. Upang natin, matatag ako sa aking manliligtas.
Tayo po'y magsitayo. Tawag sa pagsamba. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng mga nasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabuting gawa. Ang kalwalhatian niya'y isaysay, ang buhay na walang hanggan sa ating iyan. Tutungan ng hari ng kapayapaan, saklawang mong sinubok ng kapangyarihan. Ang paghahari niyan walang katapusan, dalangin at pagpupuri sa kanya'y iyan. Ang pag-ibig ngayon ay putuhan, pag-ibig at kamahiyan sa di nasugatan. Kaya kami, Jesus, sa'yo'y nagtatangkan, purihin ka't ipagpuri, magpakailan pa man. Amen. Tayo po'y magdili-dili. Panginoon, magandang gabi po sa iyo. Narito po kami muli, Panginoon, upang purihin ka sa iyong banal na pangalan, sa iyong kabutihan, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, anuman po ang aming nagawang kasalanan sa buong maghapon, Panginoon. At patuloy mo po kaming gabayan, patnubayan sa gawain namin ito, Panginoon, sa gabing ito. Pangunahan mo po kami, banal na Espiritu, lalo na ang maghatid ng iyong salita sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Umaako ng sakit sa dalangin ninanais.
Pagbasa po ng banal na kasulatan. Kung meron po kayong dalang Bible, samahan niyo po akong magbasa. Dito po sa Exodo 14, chapter 14, verse 1 to 31. Medyo mahaba. Sige po. 1 to 31 po. Hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pi-hahirot ng Baal-Zephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng paraon na sila'y nagkaligaw-ligaw, nasa ilang, sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh. Sinunod ng mga Israelitang sinabi sa kanila, verse 5 po, na makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ng mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng paraon ng kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Pinagmatigas ni Yahweh ang paraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo na mga kawal ng paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nilang mga Israelita sa tabing dagat. Malapit sa Pi-hahirot sa tapat ng Baal-Zephon. Verse 16, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman, pabayaan na lamang kaming manatiling alipin sa mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. 13, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas. Ngayon ni Yahweh, hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Ang pagtawid sa dagat na pula. Verse 15, sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ng mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipapakita ko sa paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. 18, sa gayon malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap.
20. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. 21. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. 22. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat nang nilakaray ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito ay mga kawal ng paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh. Mula sa haliging apoy at ulap, napabaon ng ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe. Ganon nga ginawa ni Moises sa pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ng mga karwahe at kabayo ng paraon, pati ang kanyang buong hukbo. Wala na isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa, ang dinaanan, sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay niligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya, sumampalataya sila sa kanya sa lingkod niyang si Moises. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Magandang gabi po. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Panginoon, tulungan mo kami. Ikaw po, Panginoon, ang magpaunawa sa amin ng naisin mo sa gabing ito. Ikaw nawa ang manguna sa amin, tago mo po ako sa iyong likuran, upang hindi ako ang makita, kundi kayo, O Diyos, ang magsalita. Ang banal na Espiritu, siya magturo sa amin sa gabing ito. Puspusin mo po ang bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi. Medyo alam niyo po, sa totoo lang, talagang kada tatayo ako dito, andun yung sumasakit ang tiyan ko. Ayun, nagpabili ako kanina kay Wesley ng Yakult po. Sabi naman ni Ate Cora, baka na-stress ka. Hindi naman, Ate Cora. Talagang ang kaaway ganun gumawa eh. Hindi pigilan na huwag marinig ang salita niya. Pero hindi po tayo papayag. At sa pangalan ni Jesus,
Ang Diyos po ang kasama natin ngayong gabi. Una po sabi sa Hebreo 11:1, ano po ba ang kahulugan ng pananampalataya? Kasi inano ko po to na ang faith, ang pinakaano natin ngayong gabi, no, pananampalataya na paano tayo magtatagumpay. Inano ko po dito, yung pananampalataya, ang ibig sabihin po sa Hebreo 11:1, kung ano po ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na di nakikita. So dito, ang una po, ang faith daw po ay greater than any fear. Medyo English po yung naging ano ko. Anong verse po natin makikita dito sa Exodus po natin na binasa? Ang pinakaano po kasi nito, yung hinabol na bali pinalaya na yung mga Israelita, di po ba? Na matagal silang naging alipin ng mga Ehipsyo. At eto na, pumayag na yung Paraon na palayaan sila. At eto na nga, pinakita din po dito na nung pag-alis ay medyo nagdamdam yung Paraon. Paano na sila ngayon? Wala na ngayong maglilingkod. Makikita natin yan sa verse 5, no? Sa bandang dulo. Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Kasi matagal na naging alipin nga itong mga Israelita. Pero, nung nagkakaroon na nga ng habulan, eto na nga po yung hinabol sila ng mga karwahe ng Paraon. Maraming, bali 600 yung sinabi rito no? Yan. So makikita niyo po dyan. Ang pinakaano po natin ngayon, faith is greater than and fear. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay mas higit kaysa anumang takot. Siyempre, dahil hinahabol sila, no, ang agad-agad na nagkaroon ng mga Israelita ay takot. Takot sila. Ano ba yan? Mamamatay ba kami dito sa ilang? Makikita niyo yung nag-ano na sila dito, nagbubulong-bulungan na sila. At sinabi na nga nila kay Moises, sa verse 11, sinabi nila kay Moises, wala na ba kami mapapaglibigyan sa amin sa Ehipto? At dito na ba kami, dinala mo ba kami dito sa ilang para dito kami mamatay? No? So, ganun yung naging ng mga Israelita. Kaya, ang nangyari po, sumagot naman po si Moises. Yung po yung sabi ni Moises sa verse 13. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas. No? Ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. So yan. Mas ano po yung verse 14, sabi doon, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Yun. No? So, una, faith is greater than any fear. Yun yung inaano ko natin. Yun ang unang-una. No? Tapos, yung pangalawa, faith stand firm. Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan lang ninyo kung paano ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. So yan, no? May pananampalataya si Moises. Hindi pa nangyayari, sinasabi na ni Moises. Di ba yun yung title ay natin kanina? Yung faith na hindi mo pa nakikita, ay nagtitiwala ka na mangyayari yun. No? Tapos po, ano pa? Faith is ready to go into action. Makikita natin yan sa verse, sinabi ng Panginoon, sa verse 15, sa dulo.
Ang baling number 3, faith is ready to go into action. Ang sabi po dyan sa Tagalog, palakarin mo ang mga Israelita. So yun, kailangan handa sa paghakbang. Nung kilala nyo si Abraham, no? Sa Genesis 12:1, sinabihan siya ng Panginoon na iwan niya yung lugar niya, no? Yung comfort zone niya. Kung halimbawa, maganda yung bahay ni Abraham, pakuya-kuya-kuya lang siya doon, isi-isi lang, hindi na. Ang sabi ng Panginoon, iwan mo yan at sumunod ka sa sasabihin ko. At sabi nga, makikita yun sa Genesis 12:1 and verse 4. Talon kayo sa verse 4. At makikita din natin si Noah. Di po ba? Nung sinabi sa kanya ng Panginoon, makikita niyo yan sa Genesis 6:14. Sabi sa kanya, dahil sa kasamaan ng tao, Noah, gumawa ka ng malaking barko na kahit siya pinagtawanan, sinunod niya ang Panginoon. No? So yan, faith is ready to go into action. Kanina sabi natin, faith is greater than any fear. Pangalawa, faith is stand firm. Pangatlo, faith is ready to go into action. Kaya yung mga Israelita, handa na silang lumakad. Dito, sabi, palakarin daw, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, yung number 3 naman, faith steps out the impossible. Yan. Saan natin makikita yan? Verse 16. Ito na po yung, dahil nakikita na nga, nasa likod na nila yung mga kalaban, yung paraon, tsaka yung mga karwahe. So takot na nga itong mga Israelitas. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Moises, sa verse 16, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. So kung ito yung tungkod, itatapat niya dyan sa dagat, no? Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Yun ang sabi ng Panginoon. Talon tayo sa verse 21 and 22. Nangyari po ba yun? Tama. Itinapat po ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na nilakaray ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. So kung ano sinabi ng Panginoon, sinunod lang ni Moises. Hindi siya bakit ko itatapat? No? Wala siyang ganon. Ang kay Moises lang, nanampalataya siya at sumunod siya sa Diyos. Kung ano yung pinag-utos ng Panginoon. So dito, faith steps out the impossible. So ang nangyari po dito, nakita nila, nung itinapat ni Moises yung kanyang tungkod dun sa dagat, ay ito ay nahati. Napanood niyo naman po yun siguro, no? Yung life of Moses, na nahati yung dagat, yung Red Sea, no? At, syempre, di ba, pagbasa, dapat maputik. Pero ano yung nilakaran nila dyan? Ano sabi? Sila ay naglakad sa verse 22, ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray ito yung lupa. Sa pamagitan ng tubig na parang pader. So, ganun. Ito yung lupa, samantalang dagat yun na hinati, di ba? Di ba nung naka-experience tayo ng mga baha-baha, di ba? Kita niyo naman pagka tapos ng baha talagang putik eh. Di ba? So yun. Pero ito yung lupa, yung nilakaran nila. So yan. Sabi naman po sa, maaalala niyo yung kay Gideon naman, na lalaban din sila sa mga Madyanita. Pero sabi, ang paraan ng tao, kulang. Marami yung kakalabanin natin, kulang yung tao.
Pero ang Diyos, ang paraan ng Diyos, hindi, marami yan. Bawasan mo. So, anong nangyari? Pauwiin. Pauwiin yung mga taong niya, marami. Hanggang sa ilan na lang pang natira? 300, no? 300 na lang. At sa paraan ng tao, kailangan mga advance yung weapon ngayon. Kumbaga, di pindot lang, sasabog ka na dyan. Sa kinalalagyan mo, di ba? May mga ganon. Pero kay Lord, iba yung niya, paraan niya kay Gideon. Kung nabasa niyo po yung sa mga Hukom 6, no? Ang ginamit doon, ang sabi ng Panginoon, ang gagamitin yung sandata, walang iba kundi isang sulo, isang banga, at isang pakakak. Yun lang ang gagamitin. Sa palagay niyo, mananalo ba kayo? Kasi kasama nila ang Diyos. Nanalo sila. O, balik tayo kay sa senaryo kay Moises. Tinaas ang kamay. At, nung tinaas niyang tungkod, napakadali lang. Itataas lang, lalaban sila sa mga karwaheng napakagagaling, di ba? Yung mga ng Ehipsyo, kumbaga, mabibilis yun. Itataas lang ni Moises yung kanyang tungkod. At napakadali para manalo sa labanan. So easy, kumbaga. So nangyari nga po, dahil kasama nila ang Diyos, nanalo sila. No? At itinaas niya, nahati yung dagat. Nung ibinalik niya, ay nalubog yung mga Ehipsyo, pati yung mga karwahe. No? So yan, faith, sabi nga natin, number 4 na tayo. Faith steps out the impossible. So nakita yun ng mga Israelitas. Andun yung nahawi yung dagat, andun yung nakatawid sila sa tuyong lupa. So yung mga himala ng Diyos. Di po ba? Na dati, kita nila, kala nila hindi sila tutulungan ng Panginoon. Kala nila doon na sila mamamatay, di ba? Pero hindi. No? At panglima, faith endures to the end. Ano po nakita niyo dyan? Sa bandang dulo po yun. Nung nagko-cross na po sila sa Red Sea. Hindi po madali yung mag-cross dun sa dagat na pula. Medyo mahaba yung lakbayin. Pero nandoon, nagsimula silang maglakad. Humakbang sila. Hindi sila, walang tatamad-tamad. Kundi lahat sila tuloy-tuloy lang sa paglakad. Tayo din po, yung proseso natin bilang mga mananampalataya. Marami yung andyan na, reklamo na, pandemya, walang trabaho. Ang mga anak, nasa loob ng bahay, doon nag-aaral, work from home, yung mga iba na nagtatrabaho. Parang, ano ba yan? Puro reklamo na tayo. Nagma-murmur na tayo. Pero kung papansinin niyo po si Abraham, nung tinawag siya ng Diyos, una, sabi niya, iwan mo yung lugar, sumunod siya. Tinas ulit yung faith niya. Nung nagkaanak siya, si Isaac, ihahandog naman si Isaac. Hindi siya nagtanong, ano ba yan, Lord? Hindi siya naging ganon. Sumunod lang siya. Kasi alam niya, Diyos yung nag-uutos. No? Kaya ano nangyari nung tinatali niya na sa Isaac? Sisimulan niya na, papatayin niya na di ba? Kung makikita niyo yan sa Genesis, medyo 21, makikita niyo yon, no? Nung inaalay si Isaac, yung inihandog si Isaac, pero hindi. Sabi ni Abraham, God will provide. Kaya yung lugar na yon ay tinawag niya ng Jehovah Jireh. Kasi God will provide. At yun nga, may nakitang
isang tupa, at yun ang naging kapalit ni Isaac. Hindi natuloy si Isaac kasi God will provide. Nag-provide ang Diyos. Ito nga po, yung sa series natin ng paghakbang, kailangan nagpapatuloy tayo. Di ba? Laging paalala sa atin, huwag tayong tatamad-tamad. Lalo na pagdating ng midweek, iilan lang nagsisimba. Di ba? Ay, online ano na lang ako. Pwede lang naka-short, pwedeng nakahiga lang. Di ba? At wala pang offering. Di ba? Pero, yun po ba yung talagang pagsunod sa Diyos? Tanungin niyo po, kayo po ba'y disipulo ni Kristo o disipulo kayo nino? Dalawa lang eh. Disipulo ba kayo ni Kristo o disipulo kayo ni Satanas? Pag sinabing magpe-pray, turuan pa. Ikaw na mag-pray. Tuturuan pa eh, no? Pag sinabi ni pastor, sino presider? Hirap na hirap si pastor. Walang ganun. Maglingkod tayo sa Panginoon. Faith pa lang po to eh. Paano na lang ho kung ang Panginoon nagsabi sa inyo, lumakad ka. Teka muna, Panginoon, mag-aano pa ako eh. May gagawin pa ako. Yun ba? Sasabihin natin. Ba? Teka muna, saka na ako maglilingkod. Wala lang, aral lang ako ng aral. Yun lang. Napakaano po nung anong to, kasi ang dami kong binasa, pero ngayon po palang po ito ginawa eh. Ito po yung, sabi ko, Lord, ano ba talaga ituturo ko? Ano po ba talaga yung nais mo? Hanggang sa tuloy-tuloy ko po itong ginawa. Parang merong umaano nung ballpen ko, tuloy-tuloy, walang pumigil. At meron po ditong kanta, hindi ko na ito kakantahin. Kasi panglalaki po yung boses nito. Kahit magunaw man ang daigdig, itatawid sa landas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig. Kahit na humayos sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga, tiyak, itatawid mo sa landas. Ang sabi po, natandaan niyo yung lahat ng sinabi ko, 5 po yun. Sana naisulat nyo para daw magtagumpay tayo sa mga lakad na ito, panahon ng krisis, panahon ng pandemic. Ito po yung magbibigay lakas sa atin kung paano gumalaw ang Panginoon. Nung time na sa Lumang Tipan, sa mga Israelitas, akala nila hindi sila sasamahan ng Diyos, akala nila mamamatay na sila sa ilang, pero hindi. Sabi ng kanta, itatawid tayo ng Diyos. Hindi natin to kayang tawirin kung hindi natin kasama ang Diyos. Hayaan nating maitawid tayo ng Panginoon. Sa anumang ating pinagdaraanan, nakahanda siyang tumulong. Laging magtatagumpay ang ating buhay. O ano man, may sakit ka man, bigay lang natin lahat sa Diyos. Kung may problema ka, pinansyal,
ibigay lang natin lahat sa Diyos. Ang buhay po natin ay buhay pananampalataya. Kung paano po namuhay sila Moises, Abraham, mga propeta, gayahin lang po natin sila. Ang pinakamagandang halimbawa po, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sumunod siya, naparito siya para mamatay, para kanino? Sa atin. Pero ano ginagawa natin? Paglilingkod ba ginagawa natin sa Diyos? Sana po maging paalala po sa atin ngayong gabi. Ang inaano ng kaaway, pinahihinto ako, inano niya yung sakit ng tiyan ko, pero hindi. Ang Diyos ang nangungusap sa atin ngayong gabi. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating pananampalataya. Pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe. Tayo po'y dadako sa paghahandog. Lord, narito po ang handog ng iyong mga anak. Pakibasbasan mo po ito upang maging kapakipakinabang sa mga gawain mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Dadako naman po tayo sa ating bawat testimony ng ating buhay. Yung gusto pong pumunta sa unahan, lumapit lang po. Nakasimod pala. Magandang gabi po sa ating lahat. Siguro, hindi ko na mabilang kung ilang taon ako nga hindi nakabalik dito sa ganitong gawain. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil sa... Pwede? Mahina? Naka-on ba? Naka-on? Hello? Hello? Wala. Hindi para na narinig. Hello, hello. Ayun. Ayun. Ang sinabi ko na ulitin ko lang po. Nagpapasalamat ako dahil ayun nga, ilang taon na ako nga hindi nakakasama dito sa ganitong gawain. At nakakalungkot nga sabihin dito sa inyong harapan dahil kung kailan ka may trabaho, hindi ka makaka-attend. Kung wala ka ng trabaho, saka ka nag-a-attend. Di ba? Parang contradict. Naghahanap ka ng trabaho, kung bibigyan ka ng Panginoon ng trabaho, hindi ka na makakapunta sa gawain. So, hindi ko alam kung
ano ba dapat? Kasi ang tao kailangan din maghanap buhay. Alam naman natin lahat yan. Pero nagpapasalamat ako lalong-lalo na dahil umabot po ako ng 60. Pinagmamalaki ko po yon. Dahil nung 40 plus pa lang ako, ang lagi kong binabanggit, kahit man lang 60, aabot ako. Pero, praise the Lord, ito ko ako ngayon, malakas pa din. Akala ko hanggang 60 lang talaga. Dahil wala akong nagawa, dahil nandun po ako sa planta, hindi po ako nakauwi, inabot po ako ng halos 4 na buwan doon. At nakakalungkot, wala malang bumati. Kasi hindi ko rin sinasabi. Kasi wala namang ano doon sa planta. Ginagawa ko doon, nagtatanim lang ako. At ito ngayon, papasalamat ako sa Diyos. Nga, binibiro ako ni Pastor, baka pwede ka na. Ako, yung sa gawain naman ng Panginoon, hindi po ako humihindi. Dahil kung tutuusin, kulang pa yung buhay natin. Lahat ng gawain para sa Diyos, dapat maglaan talaga tayo. Pero hindi po nasasayang yung pag nandun ako dahil lagi po akong nagsishare doon sa mga kasama ko. At inayahan ko sila, magsabay-sabay tayong kumain para ma-share ko sa kanila, bago tayo kumain, magpipray tayo. Hanggang nasusunod nila yon at sila na ang inaano ko, okay, ikaw naman ang mag-pray. Pero talagang mayroon tumatanggi. Na okay lang yon, sasaluin ko naman eh. Na mayroon kang taong nasisiran tungkol sa salita ng Diyos. Ako hindi ko na hinahangad kung ano yung aksyon niya doon, kung tatanggapin niyo hindi. Kasi mayroon namang mga reaksyon din eh. Ang iba sinasabi na, ang sarap ng pakiramdam. Yung iba naman siguro, hindi ko din alam kung hindi nila nararamdaman. Pero ang akin lang doon na sa ganitong paraan, maibahagi ko yung salita ng Diyos. So, tuloy-tuloy lang. At sa nangyari namin doon na ako po ay nagdiskusyonan kami doon, hayaan mo na ninyo. Total, mabahaba naman din yung binasa ni Tis kanina. Haba-habaan ko din ng kaunti. Kami po ay pinagbabawalan ng todo hinikbitan. Pero doon po sa wala na kaming kaalam-alam na mayroong nangyayari diyan dito sa main office namin na may nangyari na nadali doon sa COVID. Una, yung HR namin. At pangalawa, yung asawa ng may-ari. At ang nakakalungkot lang doon, hindi ako pinapauwi, kailangan daw ako kung ganito, health certificate. Tapos kung di pwedeng bumalik pag walang health certificate galing ng Munti. Yung pala pag pinapapunta ako diyan sa sa office dahil may kukunin na hindi ko naman alam na mayroon pala. Pumapasok po ako doon, sinabihan po ako ng mga kasama diyan sa office. Bakit ka pumasok? Gusto mong matulog dito? Kung bakit naman ako matulog? So yun pala mayroon na. Nalalaman namin yun dahil nagpalibot na ng papel. Para saan yan? Abuloy daw. Bakit? Ano bang nangyari? Doon nagkaalaman. Kaya nagdiskusyonan kami doon. Mayroon silang pagkukulang yung sa amin doon. Kaya talagang hindi naman ako nagpag-away. Kung hindi, hinano ko lang yung parte sa mga katulad namin mga empleyado. Bakit hindi nila pinaalam tapos inuutos-utusan kami pumupunta dyan. Pero salamat sa Panginoon. Wala namang nangyari sa amin. So isa yon. At ito ngayon, nga ako nga ay nag-60, sabi ko, i-ano ko na to. Kasi hindi ko naman alam kung aabot ba ako ng 65 eh. Kasi buhay natin walang nakakaalam. Mabata man o matanda. Sabi niya, idiretso mo lang yan para malaki yung anuhin mo. Kung ano ko yung malaki, kung hindi naman ako aabot. Hindi naman ako makatikim kahit piso. Ano ko na ngayon. O yun, sabi, babalikin daw ako. Hindi ko sure. Kasi mahirap kasi magtiwala dun eh.
Kasi unang-una, wala na yan, matanda na yan, ano pa bang pakinabang yan? Pero kung panghawakan nila yung sinabi na sa akin, hindi naman ako nagsasabi noon, kung mismo yung isa din sa may-ari, magtrabaho ka hanggat nandito ako. Aywan ko kung totoo yun. Pero hindi ako umaasa doon. At siguro kahit wala naman, hindi mawala ako doon, hindi naman ako pababayaan ng Panginoon. Ganun lang ang prinsipyo eh. Na ang Panginoon hindi ka pababayaan. Na magtiwala ka. Na kahit saan man ako pupunta, siguro makakakain pa man siguro ako. Kaya ang pangako ko sa Panginoon, ang sabi ko, Panginoon, ang dami kong pagkukulang sa iyo. Ang dami kong dapat maibigay sa iyo, hindi po ko nagagawa. Pag ako'y nakatanggap ng aking makukuha, ibibigay ko talaga yung nararapat para sa iyo. Kung ano may yung sumusunod, ang sabi ko, sa usap kami ng misis ko, sabi ko, okay lang ba sa iyo? Baka mamaya umangal eh. Eh sabi na, kulang-kulang nga, hindi nga tayo nakakasunod. Tapos, okay sa akin. Salamat dahil hindi siya dahil alam ko ng misis ko kung baga talagang na yung puso niya. Kasi nakikita ko, laging, ngayon nga, naka-online, makikinig daw siya. Kasi nga, nagmumodule At nagpasalamat ako dahil aktibo din siya sa mga gawain. Ayun ang malaking bagay na tayo ay bilang isang nakakilala sa ating Panginoon, nandun yung desire ng puso mo. Si Kuya nga, ngayon ko lang nakita, pero dati lagi kong nakikita. Ngayon, praise the Lord, nandito na siya, kasama na natin. Piruin mo yun. Dati doon sa labas ko lang siya laging nakikita. Pero hindi ko akalain, pagbalik ko dito sa ganitong gawain, nandyan siya. Dahil ang Diyos ay kumikilos, yung banal na Espiritu sa taong mga gusto niyang baguhin, talagang darating yan. Ako'y natutuwa dahil ang haba Okay lang ba? Kaunti na lang, kahit mga 2 minutes. Muli, nagpapasalamat ako sa mga tao na tumulong sa akin. Mula nung bumalik ako dito 2010, talagang, siguro yung iba dito nakakaalam. Pero hindi ko nasasabihin dahil nakakaalam na sila. Yung tumulong sa akin, mga kapatiran, lisensya ko, wala. Expire ng 2 taon mahigit. Pero salamat ang ating kapatid na Tanji. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo to, na ang sabi niya sa akin, Jer, iparenew yung lisensya mo para mayroon kang mahanap buhay. Na biruin mo, bumalik ako dito, lukmog na lukmog ako. Dahil sa nangyayari sa buhay ko doon. Pero yung mga kapatid na akala ko hindi na ako kakalingain. Pero sila din ang nagbigay sa akin ng lakas, lalo na sa mga kalalakihan. Kung magbigay man akong pasasalamat o anong pasasalamat ng ating kapatid na Tanya, hindi ko siya itinataas dahil nakikita ko po yung willingness niya sa pagtulong ng tao. Isa siya doon sa aking pinasasalamatan. Sa lahat ninyong mga kapatid dito na tumulong sa akin, si Liti, alam na alam niyan, sila Ate Dale. Kung bakit ako nagkaganon. Pero ito tumayo. Ako ayaw ko na nga sana sasama doon sa butuhan ng predikador. Dahil hiya ako sa Panginoon. Pero talagang ang Diyos siguro talagang gusto niya talagang ako manumbalik sa Kanya. Biruin mo, sinama ako. Ako pa ang nagiging number 1. Bakit ganun? Siguro ang Panginoon talaga ayaw niya ako mawalay sa Kanya. Nakakalungkot isipin, ito, lubos-lubosan ko na. Siligid sa inyong kalaman, nandun ako sa probinsya, 3 church po ang inupuntahan ko doon. Di ba nakakalungkot? Tapos bigla ko lang iniwanan. Although hindi siya UCCP siya.
Pero tinagtyagaan ko yung kahit malalayo. Pero dahil sa pangyayari, nawala. Hiya-hiya. Pero salamat sa Diyos na nandito ngayon, patuloy pa rin. Kahit hindi nyo ako laging kasama, ay lagi akong nakikinig sa ating mga gawain dito. Kaya, lubos-lubos kong pasasalamat sa mga kapatid ko na nandito at sa lalong-lalo na sa ating Diyos na nagbigay buhay sa atin. Salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Iklian ko lang daw. Magandang gabi po. Parang wala. Magandang gabi po. Naalala ko po yung sinabihan ako ni Ayang kasi Feb 7 niya, no, na mag-speak talaga ako. Kaya lang na pumunta ako dun sa anak ko sa Dasma, Cavite. Kaya nung tinext niya ulit ako nitong Monday, sabi, Ate Tess, pwede ka na ba mag-speaker? Hindi na po ako nakatanggi. Dahil mahirap. Mahirap eh. Kasi una, nung tinatanggihan mo yung ano nga ng Panginoon, tinatanggihan mo talaga ang Diyos eh. Ganun yung ano ko. Kaya nung naalala ko rin yung nandodong kami, nung may patay sila, Tatay Pablo. Baliwala yata si Pastor nun eh, Pastor Cirilo na Juan. Anong nangyari po, Tuesday, umaga pa lang may nag-aano sa akin. Hindi naman siguro devil yun. Kasi sabi sa akin, mag-speak ka. Ngayong gabi sa patay. Ganon yung ano, sabi ko, mag-speak ka sa patay. May mga pastor, ganon ang ano ko. Bakit ako? Parang ganon ang ano ko. Wala eh, parang naano po ako. Sabi ko, kailangan ng pagsunod. Tapos, ang nangyari nga po, dahil nakapag-speak na si Pastor Juan, kapag-speak na si Pastor Monching, kaya inano ko na sa mission. Nagtanong si Pastor Monching, sino speaker? Sagot ako po, pastor. Ganun po yung inano ko agad kay Pastor Monching. Tuloy po tayo mamayang gabi. Ginanong ko siya. Kaya po, inano agad ako. Kaya nung sabi ko, hiningi ko ng prayer, tulungan niyo ako. Kasi sana may mga kaluluwang madala. At salamat naman po at may 3 nakakilala sa Panginoon. May 3 tumanggap sa Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Kung daw sumunod, paano? Wala yung 3, nasaan kaya yun? No? Kaya purihin po ang Panginoon. Wala na po ba? Ikaw na? Oh. Kung wala na po, dadako na po tayo sa prayer time. May tugong awit, di ba? May mga naka-assign na po si Ate Tess kung sino po yung number 1. Pwede na pong pumunta rito sa... Magandang gabi po. Hello, hello. Hello. Ay! Kakanta pa.
Hello po, magandang gabi po. Tayo po ay magpasimulang manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kami ay muling malayang makalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe na nagpapaalala sa amin na bagamat merong pandemic at nagiging daan to para matakot ang mga tao. Pero salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng tapang, ng lakas ng loob na magpatuloy, Panginoon, na dumako dito sa iyong banal na tahanan upang muli sama-sama kami, Panginoon, na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, sama-samang manalangin, magpalakasan, Panginoon, dahil kailangan namin to lalo sa panahon na ito. At una, Panginoon, sa lahat, patawarin mo po kami ano may mga kasalanan namin, mga pagkukulang, mga pagkakamali. Linisin mo po kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat po sa inyo. At salamat po sa mapanghamong mensahe, Panginoon, na ikaw talaga ang Diyos na tunay na mag-iingat sa amin. Tunay, Panginoon, na magpoproteksyon sa amin. Ano man, Panginoon, yung mga nararanasan namin ngayon maging sa aming bayan. Na punong-puno, Panginoon, ng problema. O Diyos, salamat po na iniingatan mo ang bawat pamilya, Panginoon, ng iyong mga anak. Salamat po na iniingatan niyo po ang iglesyang ito na binili ng iyong banal na dugo. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon, lalo na sa aming Pastor Juan, na iniingatan mo siya, yung kalusugan niya, yung kanyang ministry, Panginoon, bilang lingkod mo dito po sa church na ito. Salamat po na patuloy mo siyang sinusubaybayan at patuloy na binibigyan ng malusog na katawan, nilalayo saan mang sakit karamdaman, maging si Pastora Cora Juan. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Diyos, maging mga leaders ng church na ito, Panginoon, maging si Kuya Tanji, ang buong sa Panta family, si Ate Cora na nagtuturo sa amin discipleship, maging sa mga BS, maging yung iba pang leader, Panginoon, ang mission team sa pangunan ni Ate Linda. Salamat po, Panginoon, na ginagamit mo siya para magpatuloy, Panginoon, na ang mission ay magpatuloy sa gawain online. Maging iba pang leader ng church na to, Panginoon, ang aming chairman, Kuya Ricky, si Ate June, Panginoon, lahat ng mga kababaihan dito, si Ate Leti, mga leaders, maging si Tess, leader ng kababaihan, si Estela, Panginoon, sa ushering, Panginoon, salamat po, Diyos. Hindi ko mabanggit ang lahat, pero nagpapasalamat po kami, Panginoon, na nanatili, Panginoon, ang iglesyang ito upang patuloy kang pasalamatan, patuloy na gawin yung mga tungkulin, Panginoon, na inaatang mo sa aming mga balikat. Salamat sa pag-iingat mo sa aming lahat, sa aming mga pamilya, sa proteksyon, sa guidance, sa good health, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Maging sa iba pang mga lingkod, sa ibang mga churches, Panginoon, salamat po na iniingatan mo rin sila. Saan mang dako sila naroon, Ama, patatagin mo sila. Salamat po. Maging sa patuloy, Panginoon, na pagtugon mo rin, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Salamat sa mga gawain na nagpapatuloy, Panginoon, ang Bible study online, discipleship, ang prayer meeting, Panginoon, ang Sunday service, maging iba pang mga fellowship, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ginagawa, O Diyos. Salamat po, Ama. Muli, Panginoon, tunay, O Diyos, na dapat ka namin pasalamatan. Patuloy kaming tumanaw ng malaking utang na loob sa inyo, Panginoon. Di man kami talagang wala po kaming maibabayad, pero salamat po, O Diyos. Tunay, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Salamat sa araw-araw na biyaya at pagpapala at makatugunan sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat po. At patuloy mo kaming inilalayo sa salot na ito ng pandemic. Salamat po, O Diyos. Purihin po kayo, tunay na sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na muli kami ay dumulog sa inyo, Panginoon. Dahil sa aming mga kahinaan, Panginoon, patuloy kami na lumalapit sa inyo, Ama. Panginoon, tulungan mo po kami. Palakasin mo po ang aming mga spiritual, Panginoon, na bagay, Panginoon. Lalo-lalo na, Ama, sa mga kapatid namin na mayroon pong mga karamdaman, hinihiling po namin, Ama, ang iyong mapagpalang kamay sa aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman.
katulad lang po ni Paulo, kung gaya Panginoon, na siya po ay may karamdaman at hindi ko alam kung ano po ang mga sitwasyon niya ngayon, Panginoon. Pero ikaw po ang nakakaalam sa kanyang buhay, sa kanyang sakit, Panginoon. Hinihiling po namin, Ama, na ikaw po ang abot sa kanyang karamdaman at hiling namin na ikaw po ang magpapagaling sa kanya, Panginoon. Magiging ang anak naman po ng aming kapatid na Virgie at na mayroon din ng karamdaman, Panginoon. Napaulit-ulit na laman, Ama, na pabalik-balik sa ospital ang kanyang ding apo, Panginoon. Pero alam namin, O Diyos, na hindi lingid sa inyong kaalaman, na alam namin na ikaw po ang Diyos na magagamot, Diyos na may hawak sa aming buhay. Kaya, hinihiling namin, Ama, nahipuin mo po ang kanilang mga karamdaman upang sila, Ama, ay patuloy na maglilingkod sa inyo, Panginoon. Magiging iba pa na may mga sakit, Panginoon, na hindi ko po matukoy ang mga pangalan, ay dinudulog ko po sa inyo, Ama, ng lahat ng mga sakit ito na ikaw po ang mag-aalis dahil ikaw lamang po ang may makapangyarihan na mag-alis nito, Ama. Magiging ang sakit ngayon na kinaktakutan ng buong mundo, Panginoon. Na ito po'y mangyayari kung ikaw po ang kumilos, Ama, na tinutugon mo po ang mga panalangin ng iyong mga anak, ang lahat ng mga tao. Nanawa, Panginoon, huwag mo nang patagalin ang sakit na ito. Ikaw po ang makakaalis nito, Panginoon, dahil ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, alisin po ang mga suwasalot na ito na sakit, Panginoon. Gayon din po, Ama, sa aming mga kapatid rito. Hindi ko po alam kung sino pa po ang mayroong mga karamdaman sa aming mga kapatid dito sa aming iglesia. Idinudulog ko po, Ama, na alisin mo po ito upang hindi po to hadlang sa pagpatuloy sa gawain sa inyong ubasan, Panginoon. Kaya lamang po kami ay nanghihina dahil sa mga karamdaman din po na dumapo sa aming mga katawan. Pero ito po ay hindi hadlang, O Diyos, kung kami po ay lumalapit o magtitiwala at magpapailalim sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Kaya hinihiling namin na ikaw po ang magpagaling sa lahat ng uri na may sakit. Ganon din po, Ama, dinadalangin ko din po ang aking asawa na mayroon siyang sa goiter. Nawa, Panginoon, ay ikaw din po ang humipo upang maibsan ito at gagaling siya, Panginoon. Pangalawa lamang po ang doktor na gumagamot. Pero ang tunay na magagamot, ikaw lamang po, O Diyos. Kaya sa inyo po namin, isang guni ang lahat naming mga problema sa mga sakit, Panginoon, na pagalingin mo po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming tagapagligtas. Amen. Patuloy po kami lumalapit, O Diyos. Katulad po nung mga bayaw po ni Pastor Juan, si Mike Compton na nag-undergo po ng radiation, chemotherapy, at mga yun po nangangailangan po ng sana po may makapag-donate po ng blood type O sa kanya. At dalangin ko rin po si Tony Cardoso, yung may problema rin po sa kidney. At yung pamangkin din po ni Pastor Juan na si Leandro Marshall, nag-undergo rin po ng radiation sa St. Luke's. At yung pong mga nag-undergo po ng dialysis, si Jeremy Laput. Ikaw rin po, Panginoon, ang tumulong sa kanila. At maging yung may sakit din po ngayon, yung 2 months pregnant na po, si Teacher Michelle Arsiaga,
na nag-spotting po siya mula kagabi. Nilalapit namin po sila sa iyo, O Panginoon. Tunay nga po, Ama, na Ikaw po, Panginoon, ang aming Jehovah Rapha o Diyos. Ikaw po ang nakakakilala sa kanila. Kilala mo po at alam mo ang mga pangangailangan nila, Panginoon. Alam ko na walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan at gamitin mo nga po, Panginoon, yung mga procedures, Panginoon, at bigyan mo sila ng kalakasan na makayanan, Panginoon, yung mga pagkikimo sa kanila, pagdadialysis sa kanila, at yung pag-undergo nila ng radiation. Palakasin mo sila, Panginoon, physically, at palakasin mo rin po sila spiritually. Nawa, Panginoon, dalangin ko ang iba pa po namin may mga karamdaman, katulad po ni Michelle na naoperahan na po siya sa kanyang breast. Nawa, Panginoon, patuloy na kagalingan po ang mapasa kanya. At dalangin din po namin ang mga kapatiran na kung saan hindi namin sila nakakasama ngayon, ngunit meron po sila mga karamdaman. Ikaw po ang humipo sa kanila at magpagaling sa kanila, Panginoon. At sa mga darating na mga panahon ng pagpunta sa church, ay makasama na po namin sila. At kung hindi naman po sila po pwede, dahil sila ay mga seniors, mga bata, Panginoon, kayo pa rin po ang patuloy na mag-protect sa kanila. Lalo na po ngayon, Panginoon, merong variant na panibagong pumasok sa aming bansa. Kung paano mo kami iningatan, Panginoon, noong 2020, ay patuloy mo kaming iingatan, Panginoon, ngayong 2021, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos, nagtitiwala kami sa inyo, nananampalataya kami sa inyo, Panginoon, na Ikaw ang magpaprotect sa bawat isa sa amin. Purihin ka, lahat ng papuri, mapasayo nawang na lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang gabi. Patuloy po tayong manalangin. Okay, ngayon po ay patuloy po tayong manalangin. Hey Lord God, salamat muli sa gabing ito na muli po dinako nyo ang bawat isa sa amin upang magpalanginan at pagpalakasan ng aming pananampalataya. Dalangin ko, Lord, na ang mga kapatiran namin na mga nasa ibang bansa, tulad po ni Kuya Ronald at Ate Yolanda Kambanling, dalangin ko, Lord, na pag-iingat po ang pag-gabi nyo sa kanilang Panginoon. At dalangin ko, Lord, na ang mga kapatid na Nasino family, Lord, Miserio family, Kapulong family, at Arevalo na nasa bansang Canada, Lord, kayo po nawa ang magkaloob sa kanila ng pangangailangan hindi lang pa sa pinansyal, kundi ang kanilang mga spiritual po. Lord, may niyo pong pagtibayin ang kanilang pananalig sa inyo, Lord. Nalain ko rin, Lord, si Kuya Ronald Garon, si Ian Eusebio, at Michael Briones, Lord, at ito po ay ang kanilang mga hanap buhay pa nun ay nasa dagat, Lord. Dalayan ko pa na patuloy niyo po silang iingatan, ilalayin niyo po sila sa mga masasamang kalamidad doon, Lord. Alam ko, Lord, na kayo po ang magkakalab sa kanila ng lakas ng loob at patuloy na magtiwala sa magagawa niya sa kanilang buhay. Maging dalayan ko rin, Lord, sa Ate Rowena Garon na nasa Italy. Kayo po nawang mag-ingat sa kanya, maging ang pamilya niya na nasa Pilipinas, Lord. At kalooban niyo po sila, Lord, ng katatagan sa mga pagsubok na kanilang kinakarap. Maging dalangin namin si Ate Matet Atienza, Lord, na nasa Hong Kong. Maging si Ate Rupina Albuean, kamag-anak po ni Ate Estela Tapong. Lord, ingatan niyo po sila, Lord, sa dakong Hong Kong. At dalangin ko rin ng mga Hibanada family,
Lasa family, Navarro family, na mga kamag-anak ni Pastor Juan sa USA. Dalayan ko, Lord, na patuloy niyo po silang bigyan ng mga pangitain, Lord, na patuloy silang maglingkod sa inyo. At dalayan ko, Lord, na patuloy niyo po kaming, kahit sa Pilipinas, patuloy niyo po kaming bigyan din ng iba yung pananampalataya sa inyo, Lord. At dalayan ko, Lord, ang mga dalangin na ito ay alam namin na tinugon niyo na po sa pagnihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Magandang gabi po, Panginoon. Patuloy po kami lumalapit sa iyo at magpapakumbaba sa gabing ito. Dahil sabi mo nga po, kung kami lalapit, dadalangin, diringgin mo kami sa gabing ito. Kaya, Panginoon, lalo po ang aming mga kapatiran, tinataas ko, lalo po yung nasa abroad, si Matet Atienza, Rupina Buen, Ibanada family, Lasa family, Navarro family, mga kamag-anak ni Pastor Juan. Panginoon, maraming salamat po sa buhay nila. Nakahalik po. Hindi ko sinabi. Sorry po. Si Mary Tinawin, yung pamangking ko, anak ni Manugang, apo ni Ine ni Mateo, anak ni Ate Henny Tamundong, Jennifer Albuen, relative ni Estela Tapaw, nasa Barin. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin sa abroad. Tunay po na napakabuting Panginoon dahil patuloy po silang iniingatan. Kahit hindi po namin sila nakasama sa ganito sa aming chart, ay patuloy po namin silang itinataas sa magitan ng aming panalangin. Kaya, Panginoon, kung nasa man po sila ngayon dako na napadpad, Panginoon, nawa, Panginoon, pag-iingat, Panginoon, patuloy mo igawad sa kanila at ilayo po sa anumang mga patinding karamdaman, Panginoon. At higit sa lahat, palakisin mo po ang kanilang mga physical mga katawan, ang mga spiritual, Panginoon, at higit sa lahat, tulungan mo sila, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay nila. At patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa patuloy po naming paglapit sa iyo, dakilang Diyos, salamat po na muling magkakasama kami sa paglingkod sa iyo sa lugar na ito ng bayanan. Kung saan mga gawain ito ay papatuloy, alam po namin na pinagpala mo ang kongregasyon ito na marami po mga misyon na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan at mga Panginoon mula sa kanyang iglesia, patuloy na mahamon ang bawat isa sa amin, ang iyong mga anak na magpatuloy na magpagamit sa iyong banal na ubasan, maging sa mga paglingkod sa iba't ibang kaparaanan, sa mga paglilid ng mga Bible study, mga discipleship training, Panginoon, at maging sa mga fellowship na pinangunahan ng ilang mga kapatiran. Yan din, Panginoon, ang mga online na pagpapatibay sa mga kapatiran. Salamat dakilang Diyos sapagkat patuloy na nagkakaroon ng magandang kaisipan dahil sa mga patuloy ang pag-uusap ng mga pamunuan, patuloy na pagpaplano ng sama-sama. Alam po namin na ikaw ang siyang pumapatnubay sa amin upang maipagpatuloy ang mga nabanggit ng mga plano na gawin para sa bawat kapisanan, bawat lupon, lalo higit, Panginoon, sa mga kapatiran, hindi lamang sa kapaligiran ng bayanan, kundi maging sa mga naabot nito, katulad ng Santo Tomas, gayon din ang St. Joseph, gayon din ang Villarosa, bagamat nagsasarili na ang kanlubang, kasama ang kanlubang, ang Mahada, at gayon din ang Palo Alto, na kung saan ay nagpapatuloy ang isang magandang pagsasamahan ng mga manggagawa sa bawat buwan na nagkakaroon ng pag-aaral ng iyong salita, pananalangin sama-sama, at gayon din sa patuloy na pagbabahaginan
na mga karanasan sa paglilingkod sa iyo. Salamat po na kami po ay magkakapatid na nagkakaisa na dalhin ang mga pasanin sa bawat tahanan, gayon din ang mga individual, katulad po ng isa naming kapatid na si Det Dasmariñas na patuloy na manguna at mangusap ka sa kanyang Panginoon kasi mayroong mga pinagdadaanan sa buhay ay malampasan niya ito, Panginoon. Mayroong mga karamdaman ay pagalingin at kami, Panginoon, ay nakikiisa sa kanyang magandang mga layunin para sa iglesia na kanyang kinabibilangan, yun din sa mga kapatiran po namin na nais din niya na matulungan sa iba't ibang kaparaanan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa gabing ito ay nangusap ka sa amin sa pamagitan ng mga salita. Muling pinaalala mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Pinaalala mo sa amin ang patuloy mong pag-iingat at din ang mga kaparaanan mo na kung aming pagtitiwalaan ay tunay na nangyayari ito sa buhay ng bawat isa amin. Salamat sa paggamit mo sa aming kapatid na Tess. At alam po namin na hindi lamang siya, kundi marami pa ang titindig mo sa kongregasyon ito upang magamit sa pagpapahayag ng mga salita. Ngayong gabi, Panginoon, katulad ng aming nadinig na panalangin, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa aking brother-in-law na bukas ay sasalinan ng dugo at mga Panginoon, yung lahat ng mga possible donors sa kanya, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan sa pagtutulungan ng mga doktor, hindi ng mga medical staff sa ASEAN, at maging yung kapatid ko, Panginoon, magkaroon din siya ng paggalakan, kapayapaan na patuloy na manghawakan sa iyong magagawa sa kanyang buhay. Maasa kami, Panginoon, na sa gabi ito, ang aming mga dalangin ay iyong dininig, ang lahat po ng aming mga pangailangan ay iyong tinugon, at ang aming mga balak pang gawin para sa taong ito ay magkaroon ng katuparan sa tulong at sa biyaya na mula sa iyo. Sa iyo ang kapurihan, karangalan, sa tayong pangalan po na ang Panginoon Jesus. Amen. Patuloy nating maranasan ang masaganang pagpapala ng ating Diyos sa masalangit. Patuloy nating madama ang patuloy ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo. Patuloy na pangunahan tayo at masangkapan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.